Walang puwang sa 16th Congress ang Charter Change o CHA-CHA kung para ito sa pagpapalawig sa termino ng Pangulo. Yan ang binigyang diin ni House Speaker Sonny Belmonte sa naging pulong ng mga mababatas kanina. Patuloy naman sa pag-usad ang impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino. May report si Sherry Ann Torres. Sa ginanap na mini-LEDAC meeting ng mga pinuno ng Senado at Kamara, tuluyan ng tinuldukan ang tsansa ng anumang panukalang batas na magtatangkang baguhin ang political provisions ng 1987 Constitution. We will not allow any kind of political amendments which we think would be divisive. Yung political CHA-CHA cannot be finished by us. Kung may charter change mang papayagan ng Kamara, sabi ni Belmonte, ito ay yung pagbabago lang sa economic provisions ng konstitusyon para makahikayat ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Ang pahayag ni Belmonte tila parinig sa mga kaalyado niyang sina Caloocan City Congressman Edgar Erice at Eastern Samar Representative Ben Evardone na nagbabalak na maghain ng political charter change, partikular na ang pagpapalawig ng termino ni Pangulong Noynoy Aquino. Giit ni Belmonte, walang puwang sa 16th Congress ang anumang political CHA-CHA. Maging ang panukalang batas ni Cagayan de Oro City Congressman Rufus Rodriguez na nagsusulong na palitan ng federal system ang umiiral ngayong bicameral form of government. I think those are all hopeless because those require a real deep consideration. Habang tila natuldukan na ang kapalaran ng CHA-CHA, umuusad naman ang impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino. Bukas na umaga, alas 9 po, we've already set a hearing at para sa akin, ito talaga yung real battleground. Pag pumasa ng substance, the respondent will be ordered to answer. Sa naging botohan sa Justice Committee sa forma o form ng iprinesentang reklamo sa Kamara, maging mga kaalyado ni Pangulo Aquino sa Liberal Party at mga kaalyansa nitong partido bumoto ng pabor. Bukas, araw ng Martes, pagbobotohan naman ang sufficiency in substance o kung sapat ba ang laman na reklamo para matuloy ang pagpapa-impeach sa Pangulo. Kasunod nito ang botohan sa sufficiency in grounds at probable cause o yung bigat at batayan na reklamo. Majority ng 54 committee members ang kailangan para makausad sa plenaryo ang impeachment complaint na mangangailangan naman ng 1/3 o 98 votes para mapagtibay patungo sa Senado. Objectively, maraming mga majority coalition. Marami ring liberal, 100 ata yung Liberal Party members na mga kongresista. Marami rin yung mga kaalyado ni Pangulo. So, yung numero na 98, medyo mahirap po na kunin. Nakaangkla sa tatlong reklamo ang kagustuhan ng ilang grupo na mai-impeach ang Pangulo. Dalawa rito tungkol sa illegal daw niyang paggamit ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng Disbursement Acceleration Program na una nang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. At ang ikatlo, ang illegal daw na pakikipagkasundo na Aquino administration sa Amerika sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sherry Ann Torres, GMA News.